Ang napakaastig na Tagalog recap natin ngayong araw ay ang pelikulang Nobody 2. I'm here with my family, making memories. Abangan ang mahabang shoutout natin sa dulo ng video at simulan na natin ang ating malupit na Tagalog movie recap. Ang lalaking si Hutch Mansell ay bumalik na sa pagiging isang assassin for hire at magaling na tinutugis at tinatapos ng lalaki araw-araw ang lahat ng mga target niya sa misyon. Subalit habang madalas na abala ang bida sa mga misyon niya ay nawawala na siya ng oras sa pamilya niya at palaging napapabayaan ni Hutch ang asawa niyang si Becca sa pag-asikaso ng mga anak nila. Isang araw ng kamuntikan na namang malagpasan ng garbage collector ang basura sa bahay ni Hutch ay nakasalubong niya si Becca bago ito pumasok ng trabaho. Pagkatapos ay sinabi ni Hutch sa asawa na may maganda siyang plano para sa pamilya nila at nais niya itong sabihin sa kanila mamayang gabi ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Becca. Maya-maya ay pumunta si Hutch sa isang gusali para sa panibagong misyon niya. Pagpasok ng bida sa elevator ng building ay buong lakas na kinalaban niya ang mga kalalakihan sa loob. Kahit pa mag-isa ay magaling na nakipagsagupaan si Hutch sa mga kalaban hanggang sa napabagsak niya ang mga ito at nakuha sa kanila ang isang data card. Subalit paglabas ni Hutch ng elevator ay bigla siyang pinagbabaril ng isang grupo ng mga Corsican at hinagis niya sa kanila ang isang tangke ng gas. Pagpunta naman ni Hutch sa parking area ay inatake siya ng isang grupo ng mga Brazilian pero ang bida ay walang kahirap-hirap na natapos rin ang mga ito. Pagkatapos ay napansin ni Hutch sa isang kotse ang advertisement sticker ng Plomerville. Maya-maya ay pinuntahan ni Hutch ang government contractor niyang ang The Barber upang ibigay sa kanya ang data card. Sa pag-uusap nila ay tinutulungan pala si Hutch ng barber na mabayaran ang napakaraming pera ng mga Russian na nasunog niya noon sa pamamagitan ng pagtanggap ng bida sa mga misyon sa kanya. Nasabi ng barber na dahil may 300 million pang kailangang mabayaran si Hutch ay binigyan siya nito ng panibagong misyon. Pero ang bida ay nirequest sa contractor niya na magpahinga muna at mabigat ang kalooban na sumang-ayon ng barber sa kanya. Kinaumagahan ay napansin ni Hutch na may black eye ang anak niyang si Brady mula sa football game nila sa school. Pagkatapos ay sinabi ni Hutch sa pamilya niya na plano niyang magbakasyon sila sa Plomerville kung saan siya noon dinala ng ama niya. Naging sobrang saya raw noon ni Hutch sa lugar na yon at posibleng maging masaya rin sila roon. Kahit naman nag-aalinlangan ay pumayag na rin sina Becca kay Hutch pero naisipan niyang isama ang ama niyang si David at mula sa retirement home ay pinikap nila ang matanda. Kalaunan habang nasa biyahe ay masayang nagkantahan sina Hutch sa kotse. Hindi nagtagal pagdating ng pamilya sa Plomerville ay agad na nagtungo sila sa mga hotel room nila. Get ready to be blown away by Take Me Out, the high-octane, seductive action thriller that redefines danger and desire. Starring Filipina power play fighter, Deadly Grace. Explosions, seduction, revenge. She's not asking for mercy. She's taking them all out. Watch it now via the link in the comment section and get 15% off when you use the Viewpoint promo code. Ilang saglit nang pumunta sila sa kalapit na diner ay doon naalala ni Hutch ang masayang memorya nila ng kapatid niyang si Harry subalit inakala ni Sheriff Abel na nakatitig siya sa kanya na kinainis nito. Maya-maya ay naglaro sa amusement center ang mga anak ni Hutch at nang humanga kay Brady ang isang grupo ng mga dalagita ay binigay niya sa kanila ang mga napanalo niyang tiket. Subalit kinagalit ni Max ang pagbigay ni Brady ng tiket sa girlfriend niya at nang winasak nito ang stuffed toy ni Sammy ay inis na sinuntok siya ni Brady. Galit na inawat sila ng bantay na si Toby at sinabing si Brady ang nagsimula ng away ngunit nang sinabihan ni Becca si Hutch na aalis na sila roon ay binatukan ni Toby si Sammy bago madampot ng dalagita ang stuffed toy niya. Pero nang nasa labas na sila ay nagdahilan si Hutch kay Becca na naiwan niya ang cellphone niya sa amusement center at pagbalik sa loob ay agad na nakipagsuntukan ng bida kina Toby pati na sa iba pang mga empleyado roon. Subalit dahil sa nagawa ni Hutch ay dinala sila sa police station at hinarap si Hutch ni Sheriff Abel pati na ng ama ni Max na si Wyatt na ang may-ari ng Plomerville Theme Park. Pinaliwanag ni Hutch na nagawa niya lang yun dahil sinaktan ang anak niyang babae na posibleng na-record ng security camera nila at si Wyatt ay sinabihan siyang umalis na sila ng pamilya niya sa lugar. Subalit ang sheriff ay inatasan ng tauhan niyang si Deputy Don na tapusin si Hutch. Sa sunod na araw ang syndicate leader na si Landina ay habang nasa kasino niya ay walang awang tinapos ang isang lalaking manlalaro dahil sa pandarayan nito sa sugal.
Pagkatapos ay inatasan ni Lendina ang mga mercenary niya na tapusin ang lahat ng witness sa buong casino. Sa sunod na eksena ay habang nasa Wood Lodge na si David ay hindi pa rin umalis sina Hutch ng Plummerville at nagsaya sila ng pamilya niya sa iba't ibang mga rides at mga atraksyon ng theme park. Maya-maya nang napansin ni Hutch na papalapit sa kanila ang mga tauhan ni Abel ay agad na sinakay niya sina Becca sa isang duck boat nang hindi siya kasama. Pagkatapos ay sumakay si Hutch sa kabilang duck boat at agad na sinundan siya roon ng mga tauhan ng sheriff. Sa kadahilan ng hindi umalis sina Hutch sa Plummerville ay inatake siya ng mga kalaban at matapang na nakipagsagupaan sa kanila ang bida. Ngunit sa gitna ng bakbakan nila ay nagawang mahiwa ng pulis ang isang daliri ni Hutch at nasuntok siya ng isang kalaban palabas ng duck boat. Pinilit naman ng bida na makasakay muli sa bangka at kahit palabis na nananakit ang isang daliri ay buong lakas na ginulpi niya ang lahat ng mga tauhan ni Sheriff Abel nang may matinding galit. Maya-maya ay sinabi ni Deputy Don kay Abel na hindi lang isang turista ang lalaking pinatugis niya sa kanila. Samantala si Hutch ay naisipang tawagan ang adopted brother niya at sinabi sa kanyang nasa Plummerville sila ngayon, ngunit napansin niyang hindi na mapagkaibigan ang mga tao sa lugar na di katulad noon. Binunyag naman ni Harry sa kapatid na dinala sila ng ama nila dati sa Plummerville dahil ang misyon nito noon ay may kinalaman sa sindikato ng lugar. Pagkatapos ay tinawagan ni Hutch ang barber upang itanong sa kanya kung anong nalalaman niya sa Plummerville. Nasagot ng barber na ang buong lugar ay pinapatakbo ng syndicate leader na si Lendina para sa malaking drug trafficking na mga operasyon nito. Ngunit wala raw maitutulong ang barber kay Hutch. Sa kasalukuyang yun sina Wyatt at ang sheriff ay hinahanda ang mga nalikom nilang mga pera at mga kargamento sa operasyon ni Lendina upang ipadala ang mga ito sa babae. Ilang saglit ay tinawagan ni Wyatt si Lendina upang sabihing ipapadala na niya ang huling kabayaran niya mula sa utang sa kanya ng ama niya noon. Subalit nasagot ni Lendina na ang utang ng ama ni Wyatt ay kahit kailan ay hindi matatapos na mabayaran. Pagkatapos ay inatasan ni Lendina si Abel na dukutin ang anak ni Wyatt na si Max. Agad na nadukot nga ng sheriff si Max at hinanda niya ang mga tauhan niya na dalhin ang binata kay Lendina. Pero nagawang matunto ni Hutch ang hideout ng sheriff at agad na binuhusan niya ng gasolina ang mga pera ni Lendina bago niya sila pagbantaan na hindi niya susunugin ang mga ito kung titigil na silang tugisin siya. Kahit naman mabigat sa kalooban ay sumang-ayon si Sheriff Abel kay Hutch, ngunit nang paalis na siya ay nakita niyang dinukot pala ng mga ito si Max. Agad na kinalaban ng bida ang maraming mercenary ng sheriff sa hideout nila at sa takot ay nagtakbuhan papalabas ang iba. Ang isa ay planong tapusin si Hutch gamit ang lagare sa lamesa pero nagawa niya itong matapos rito. Ilang saglit nang si Abel na lang ang natira ay nabaril ni Hutch ang mga ilaw at biglang nagdahilan ito ng pagkasunog ng mga pera at mga kargamento ni Lendina. Nagmadali namang kinuha ni Hutch si Max sa van at sinakay niya ang binata sa kotse niya bago umalis ng lugar habang sumasabog ang buong hideout ni na Sheriff Abel. Sa sunod na eksena ay pinakiusapan ni Hutch ang ama na dalhin sina Becca at ang mga anak nila sa Wood Lodge nito dahil posibleng tugisin din sila sa hotel ng mga kalaban niya. Kalaunan ay dinala ng bida si Max sa lodge ng ama niya at doon sila nagkaayos ni Brady. Labis na kinagalit naman ni Becca ang mga nagawa ni Hutch pero sinabihan niya ang asawa na lumayo muna sa kanya upang hindi sila mapahamak. Maya-maya ay labis na nagalit si Lendina na mapag-alaman sa mga tauhan niyang nasunog ang lahat ng mga kargamento niya sa Plummerville. Ilang saglit si Abel na nakasurvive sa pagsabog ay pinadala kay Lendina ang mga larawan ni Hutch mula sa security camera nila. Subalit galit na napagdesisyonan ni Lendina na siya na mismo at ang mga tauhan niya ang tatapos kay Hutch. Sa kasalukuyang yon ay pinuntahan ni Hutch si Wyatt upang humingi ng tulong ngunit nagpakalasing pala ang lalaki dahil sa pagkawala ni Max at inatake siya nito ng ilang beses. Ilang saglit nang napabagsak si Wyatt ni Hutch ay pinaliwanag niyang naligtas niya si Max mula kina Abel at nasunog pa niya ang lahat ng mga kargamento ni Lendina. Inamin naman ni Wyatt na nagtatrabaho siya para kay Lendina mula nang napatay nito ang ama niya at sumang-ayon siyang makipagtulungan kay Hutch na kalabanin ang babae. Maya-maya ay pinaalis ni Wyatt ang lahat ng turista ng theme park at pinasarado niya ang buong lugar. Samantala sina Lendina ay nalamang nasa kalapit na Wood Lodge ang pamilya ni Hutch habang si Becca ay napagdesisyon ng kunin ang baril sa lodge at binili niya kay Brady ang pagbantay roon bago siya umalis. Kalaunan ay pinuntahan si Hutch ni Harry sa Plummerville dahil napansin raw niyang nasa panganib siya. Pagkatapos ay kasama si David ay nag-set sina Hutch at sina Harry ng maraming mga patibong sa buong theme park bilang paghahanda nila sa pagdating ni Lendina. Pagsapit ng gabi ay nakarating na sina Lendina sa Plummerville at si Sheriff Abel ay sinabihan sina Hutch na sumuko na sa kanila pero tumanggi ang dalawa. Si Lendina naman ay inatasan ng mga mercenary niya na walang awang pagbabarilin si Abel at si Hutch ay matapang na pinagbabaril ang mga ito.
Samantala si Wyatt ay pinasabugan ang iba pang mga mercenary at kalaunan si Hutch ay nagpahabol sa mga kalaban sa isang mirror house at pinasabog niya sa kanila ang natanim nilang bomba sa loob. Hindi nagtagal ay biglang nabaril sa hita si Wyatt ng mga mercenary pero nagawa niyang matapos ang mga ito mula sa trap na nagawa niya. Samantala ang kanang kamay ni Lendina na si Kartosh at ang iba pang mercenary ay sinugod ang lodge ni David pero si Harry ay napakagaling na tinapos ang karamihan sa mga ito gamit ang katana niya. Hanggang si Kartosh na lang ang natira at buong lakas na kinalaban nito ni Harry pero dahil sa matinding combat skill ng lalaki ay nagawa niya ring matapos ang kalaban ng napakadali. Nang nakapasok naman ang isang mercenary sa lodge ay mabilis na inatake ni Brady ang kalaban sa likod at kalaunan ay nagawa itong matapos ng binata. Sa kasalukuyang iyon ay patuloy na nakipagbarilan si Hutch sa mga nagkalat na mga tauhan ni Lendina sa buong theme park at si David ay pinagbabaril ng machine gun ang mga kalaban bago maabutan ng mga ito ang anak. Pagkatapos ay nag-slide si Hutch sa padulasan upang matapos ang isang mercenary na humahabol sa kanya. Ngunit ang isang kalaban ay biglang napasabugan ng bazooka si David na kinabagsak niya ng matindi. Hindi nagtagal ay nakaharap ni Hutch si Lendina at pinaatake ng leader sa kanya ang dalawang assassin nito at nagawa siyang mapabagsak ng mga kalaban. Pero si Wyatt sa di kalayuan ay mabilis na nabaril ang dalawang babaeng assassin subalit nahagisan siya ni Lendina ng patalim. Nang tatapusin naman ni Lendina si Hutch ay agad na binaril siya ng pangparalisa ni Becca at paghagis sa kanya ng patalim ng kalaban ay nabaril niya ito sa kaliwang mata. Ilang saglit bago atakihin sina Becca ng maraming mercenary ni Lendina ay pinasabog ni David ang lahat ng mga bomba nila sa buong theme park at sina Hutch ay nagmadaling tumalon sa pool. Sa sunod na eksena ay dinakip sina Hutch ng mga government agents na kasama ang asong naligtas nila mula sa park, pero biglang tinawagan ang mga agents ng superior nila at sinabihan silang hayaang paalisin ang mag-asawa na agad na ginawa nga ng mga ito. Maya-maya ay masayang pinanood ni Hutch at ng buong pamilya niya ang slideshow ng mga picture nila habang nasa Plumerville at labis na kinatuwa ni Hutch na sa wakas ay nagkaroon siya ng mapayapang oras kasama ang kanyang pamilya. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Big shoutout sa mga solid subscribers ng ating munting YouTube channel. Maraming salamat po mga Huwan at God bless sa inyong lahat. See you on the next one mga Huwan.